Lord, ano po ang misyon ko sa mundo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 16, verses 13 to 19, and I read it for you. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Kung meron pong magtatanong sa atin ngayon, ano ang misyon o layunin mo sa mundong ito? Ano po kaya ang ating isasagot? Marahil marami sa atin ang magsasabing hindi pa natin lubos na alam. Ang iba naman ay abala sa paghahanap ng magandang trabaho, pagtataguyod ng pamilya o pagtupad sa mga pangarap. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Bakit ako nilikha ng Diyos? Ano ang nais niyang gawin ko sa buhay na ito? Sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo, pinapaalala sa atin ng simbahan na bawat isa ay may natatanging misyon na ipinagkaloob ang Diyos. Si San Pablo ay dating taga-usig ng mga Kristiyano. Marami ang natakot sa kanya dahil sa kanyang ginawang pag-uusig sa simbahan. Ngunit binago siya ng Panginoon. Mula sa pagiging taga-usig, siya ay naging masugid na tagapagpalaganap ng pananampalataya. Ang taong dating lumalaban kay Kristo ay naging isa sa pinakadakilang misyonero ng simbahan. Si San Pedro naman po ay pinili ni Jesus bilang haligi ng simbahan. Ngunit si Pedro ay hindi rin perpekto. 3 beses niyang ikinaila ang Panginoon dahil sa takot. Ngunit hindi siya sinukuan ni Jesus. Sa halip, muli siyang tinawag at pinagkatiwalaan. Mula sa isang alagad na natakot at nagkaila, siya ay naging matatag na pinuno ng simbahan at handang ibigay ang kanyang buhay alang-alang kay Kristo. Sa Ebanghelyo natin ngayon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako para sa inyo?" At sumagot si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Dahil sa pananampalatayang ito, ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang pamumuno sa kanyang simbahan. Ang buhay ni San Pedro at San Pablo ay nagpapaalala sa atin na hindi hadlang ang ating mga kahinaan, pagkakamali at nakaraan upang magamit tayo ng Diyos. Ang mahalaga ay maging bukas tayo sa kanyang tawag, sapagkat ang Diyos ay hindi tumatawag sa mga taong perpekto. Ginagawa niyang makabuluhan ang buhay ng mga tao na handang sumunod sa Kanya. Kaya muli po nating tanungin ang ating sarili ngayon. Ano ang misyon ko sa mundong ito? Maaari pong hindi tayo tatawaging maging apostol tulad ni Pedro at ni Pablo, ngunit lahat tayo ay tinatawag na maging saksi ni Kristo. Sa ating pong pamilya, sa ating trabaho, sa ating komunidad, at sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat ang bawat buhay na inialay sa Diyos ay may layunin at may misyon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa kaloob ng buhay at sa misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Tulad ni San Pedro at San Pablo, tulungan mo kaming huwag matakot sa aming mga kahinaan at pagkakamali.
Bagkus bigyan mo kami ng pusong handang sumunod at maglingkod sa iyo. Naway maging tapat kaming mga saksi ng iyong pag-ibig saan man kami dalhin. Sa pamamagitan ng panalangin ni na San Pedro at San Pablo, gabayan mo kami sa pagtupad ng aming misyon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.